Po. Pero Kuya Mark, paano naman kung walang-wala ka talaga at hindi mo nabayaran yung ni debtor yung kanyang inutang na kotse? Ano na po ang mangyayari, Kuya Mark? Kung hindi mo nabayaran ang kotse, utang yun eh. Mm. Kung marunong ka umutang, dapat marunong ka din magbayad. Magbayad. That's very basic naman yan. In nature, di ba? Kung marunong kang humiram, dapat isole mo. Ganun lang yan. For example, hindi mo nabayaran yung utang mo. Nag-auto loan ka, nagbayabang ka, may bago kang kotse, tapos hindi. Akala ko inutang pala. Nako po. Di ba? Sa example, ganun. Tapos hindi mo bayad yung inoba mo, naging inutang. So, anong gagawin mo? Anong gagawin ng bangko? The bank will foreclose the property. So, i-foreclose nilang property para makuha yung sasakyan. Irepo. I-repo. I-repossess. I-repossess ng kotse. Ang tawag doon sa batas, foreclosure of the auto loan. Hindi mo na yun makukuha ulit? Or paano po ba ang galawan? Pag narepo, Pag-file. Ang unang gagawin ng bangko is pag-file ng extrajudicial foreclosure of the auto, kotse. Extrajudicial foreclosure, i-file nila yan sa sheriff. Doon i-file. Tapos, ang gagawin ni sheriff, pag kumpleto lahat ng dokumento, notice of public auction. Public auction yan. Then, during the public auction, the highest bidder will win. Normally, ang mananalo sa highest bidder, yun din ang bangko din. So, kunin ng bangko yan, sila highest bidder, then tapos doon, benta nila sa mga dealers, or minsan ibibigay nila sa mga managers nila at a lower price. So, yun ang ginagawa ng mga bangko. pero yung value ng sasakyan remains the same. Hindi na. Mas Kasi mura na siya. Mababa na kasi ang sasakyan kasi, normally lalo na yung mga hindi naman mga kilalang mga brand, first year pa lang, 20 to 30% na ang depreciation. Ng First value year. niya. Tapos may mga interest pa, may mga penalty pa. So baka kunin ng bangko yan pag ma-repossess na, less mga 50%, swerte ka na kung 50% kunin ng bangko. Ganun pala yung galawan.